it's me Samantha with my brother. So for today's video, yan na naman po, Bible study. Please subscribe, hit the notification bell, press the like button, comment down below, #SJJ Squad. Bye! Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 24 days na ng Bible lesson. Ang subject pa rin natin ay growing up spiritually. At ang theme natin ay characteristic of childhood. Yon, ang text natin ay nasa Ephesians chapter 4, verse 11 hanggang 14. Basahin ko na po. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebangelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal na gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo, upang tayo'y wag nang maging mga bata pa na napapahapay dito doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat na hangin ng aral sa pamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Yun, kung mapapansin nyo dun sa verse 13, binanggit yung hanggang sa paglaki ng tao. Ibig sabihin, hindi siya physically, kundi hanggang sa paglaki ng tao spiritually. Ito nga yung ating subject, growing up spiritually, at katatapos lang natin dun sa katangian ng sanggol. At ngayon tayo ay nasa katangian na ng bata. No? Binanggit nga dito sa 14, upang tayo wag nang maging mga bata. Ibig sabihin, paglago spiritually, at wag nang maging mga bata spiritually. Kasi yung katangian ng bata at sa physical ay pareho sa katangian ng bata spiritual. No? At ang isa sa katangian ng isang bata, una ay yung hindi maasahan o hindi ka pwedeng magdepende sa kanya. At kasi nga ang bata physically ay minsan pabago-bago, no? Minsan masipag, minsan hindi, no? Minsan utusan mo, akala mo gagawin, tapos hindi, no? Parang yung mga bata, pagka inutusan mo, sinabihan mo na, mga anak, maglinis kayo ng bahay, kinalat nyo yung mga laruan nyo, pagdating linisin nyo, magwalis kayo, yung kalat nyo, linisin nyo. Yun, sabi nung kanilang mga magulang. Tapos nung dumating yung kanilang mga magulang, noon adatnan pa rin yung kanilang bahay, may kalat pa rin. Kasi nahanap nila yung mga bata, asan yung mga bata, wala dun sa loob ng bahay, hinanap nila nandun sa labas, nakikipaglaro sa kapitbahay. Ano ibig sabihin? Physically, ang mga bata ay hindi mo sila maaasahan, no? Sa mga bagay-bagay. Hindi mo sila pwedeng, di ka pwedeng magdepende sa kanila. Kasi nga, spiritually, totoo ito. Maraming mga miyembro ay spiritually bata pa. Minsan nga pa, may mga miyembro pagka una masipag dumalo, pero pagka tumatagal, hindi na sila dumadalo. Kaya ang gagawin mo, siyempre, susundo-sunduin mo, pupuntahan mo, dadalawin mo. Kasi nga minsan ay nandun yung nag-aasal bata, nakakalimutan nila yung mga gawain, no, sa iglesia. Ibig sabihin, hindi mo sila maasahan.
yung mga nakinig ng mga pagpapala o salita ng Diyos, sasabihin nila, Pastor, ang ganda ng mensahe, na-bless po kami. No? At talagang nakakalakas yung mensahe. No? Tapos sabihan mo yung mga miyembro, lagi kayong dumalo. No? Pero yung mga nagsabi ng oo, sila yung mga wala. No? Ibig sabihin, sila yung hindi mo na makita. Ibig sabihin, hindi mo sila maasahan. Kahit minsan sa mga gawain sa church, sa iglesia, kung sino pa yung may mga tungkulin, no? Ibig sabihin, merong matanda ang katawan, pero yung ulo, bata. Diba? Meron naman bata, ang hirap mo namang lagyang ulo ng matanda. Parang ganon. Minsan yung may mga tungkulin, ganon din. Yung may mga tungkulin sa church, minsan masipag, minsan hindi, no, pasulpot-sulpot, no. May mga katungkulan na pero hindi nag-aatinan ng mga prayer meeting, no. Ibig sabihin hindi mo sila pwedeng dependihan o asahan kasi nga pabago-bago yung kanilang isip. Parang bata physically, no? Pabago-bago yung isip. Minsan utusan mo maglilinis, pero pagka wala na yung nakakita, wala nang nagbabantay, dadatnan mo ay hindi na naman gumagawa. No, ganun din sa mga bata spiritually sa church, no? Isang kung sino pa nga yung may mga tungkulin sa iglesia, sila pa yung mga hindi dumadalo ng mga importanteng gawain sa church, gaya ng mga prayer meeting, no? Nung walang COVID, ngayon kasi may COVID, kaya hindi pwede. Pero pagka, halimbawa, ay naging normal na ang lahat, gawin nyo na yung mga gawain talaga ng mga matanda na spiritual. No? Hindi na yung maasahan na kayo. Kasi napakahirap pag kayong puro bata sa iglesia, napakahirap. Kasi halimbawa, puro bata, parang sa natural, puro bata yung kasama mo. No? Ikaw lang yung matanda, sino nga asahan mo nga naman? Wala kang asahan. Dapat merong isa na dumating o ilan ng mga dumating sa matanda na spiritually para sila na yung gumawa. Hindi na mahirapan yung pastor. Kasi kung yung pastor hawak tapos yung mga miyembro niya puro sanggol, puro ang katangian, puro bata, mahirapan. Meron naman, yun nga, pabago-bago, no? Merong minsan dadalo, minsan hindi. Sino pa yung mga nagsabi na Pastor, kami nasa likuran mo, pero sila yung mga hindi mo makita. Sila yung mga nasa likuran pero malalayo. Ibig sabihin hindi mo sila maasahan, hindi mo sila madependihan, no? Lalo na sa mga, halimbawa, may mga katungkulan na, no? Tapos sa pag kinorek mo, ako, magtatampo pa yan, no? Sabihin, kasi nga may katungkulan ka. Pag may katungkulan ka sa church, dapat maasahan ka na. No? Kasi kung sino pa yung may katungkulan, sila pa yung hindi sumusuporta sa gawain ng Panginoon. No? At pagka sinabihan mo, nagtatampo sila, ngayon hanggang sa hindi na dumalo. Kaya, ibig sabihin ay meron pa rin katangian ng bata. Dapat habang tumatagal, nandun na yung ating teachable spirit, no, ng mga miyembro para sa ganon pagdating ng araw ay maasahan na yung mga miyembro. Hindi na kayo yung sinusundo, kayo na yung kusang pumupunta. At kung may mga gawain,
para sa ikalalago ng church, andun na kayo. Ibig sabihin, maaasahan na, no? Hindi na katulad ng mga bata na physically na talagang bata mahirap asahan, no? Yun yung isang katangian, yung mga di maasahan, parang ingas kugon, minsan masipag sa gawain, minsan hindi, no? Lulubog, lilitaw, yun, susulpot, mawawala, o minsan tuluyan na mawawala, no? Yung kung sino pa yung silang mga talagang nagsabi na susuporta at ah, nasa 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 likod ng pastor, no? Pero sila na yung mga nangawala. Yun yung mga katangian ng mga bata spiritually. Katulad yan sa bata physically, kahit obserbahan natin yung ating mga anak pagbata, no? Yun yung una, no? Yung hindi masahan, yan, nandyan na yung pabago-bago, isip, hindi ka pwedeng magdepende sa kanila. Pangalawa ay yung katangian ng bata ay yung kung ano yung pinagbabawal ay yun yung kanilang ginagawa. Yun. Kumbaga tawag nila ay yung curiosity, no? Kasi nga ganyan yung mga bata eh. Pag sinabi mo sa mga bata na huwag niyong galawin yan, magagalit ng nanay niyo pag ginalaw niya. Tapos umalis ka, pagbalik mo, ginalaw ko. Kung yung sinabi mong huwag galawin, nasa karton, binuksan na. Ganun. Tapos pagka nandito pala yung picture ng nanay. Sabi, huwag galawin. Pero ginalaw. Ibig sabihin, yung katangian ng bata physically ay yung curiosity. No? Wala silang kamuang-muang sa mundo. Pero kung ano yung pinagbabawal, yun yung kanilang ginagawa. Pag sinabi mo na wag mong bubuksan yan, no? Pilit talaga nilang aalamin kung ano yung laman, no? Kaya pag wala ka na, hindi mo asahan na hindi gagalawin, no? Parang yung napanood ko sa YouTube nga, o binibigyan sila ng pagkain, o yung kakainin niya, no? Yun. May mga bata natitiis na wag buksan. Pero yung mga iba talagang pilit nilang kakainin, titikman, no? Kasi nga nandun yung kanilang curiosity. Ganon din yan sa spiritual na kalagayan na bata. Minsan curious siya sa mga bagay-bagay, no? Ano kaya lasa nung sigarilyo, no? Masarap siguro tikman yung sigarilyo. Kasi nakikita niya, no, yung mga tatay niya, yung mga kaibigan niya ay nagbibisyo. Kaya ano kaya lasa niya, matikman nga. Yun, nagiging curious sila doon sa bagay na yon. Na kung ano yung sinasabi ng magulang nila na huwag mong gawin, ginagawa nila. Ganon. Titikman nila. O kaya pag natikman, pag nasarapan, tuloy-tuloy na. Pag nasarapan sila, yun na, masarap pala. Hanggang sa natuto na siya magbisyo, manigarilyo. Yung sigarilyo pa lang, hanggang matutunan na rin yung iba-ibang sinabi ng magulang niya na huwag tikman, no, dahil masama. Pero kung ano nga yung bawal ay inaalam niya. Bakit kaya bawal? Bakit kaya masama? Ano kaya nararamdaman ng mga tao pagka drugs? Kaya nararamdaman ng mga tao, nasumukan ko nga, yun, curious sila, no? Totoo yan sa spiritual. Naging curious sila, kaya ang gagawin, dahil nga curious sila,
titikman nila, no? Ang di nila nalalaman, habang tinitikman nila, nagugumo na sila doon sa drugs. No, ganun yon. Kaya ako naranasan ko rin nung ako'y bata. Ganun dahil nakikita ko yung magulang ko umiinom. Kaya sabi ko, ano kaya ang lasa nung iniinom nila? Panahon nun, ang mga iniinom, may beer din, may mga gin pa. Siyempre, pag wala kang pera, gin lang. Kaya nakikita mo yung mga kaibigan mo, ano ba lasa niya, natikman. Dahil curious ka, maganda, ano yan, maganda tama niyan. Pagka nakainom ka, lalakas loob mo. Ito namang sinabihan, curious siya. No? Kaya pagka dahil nga sa curiosity, tinikman niya, no? Doon nalaman niya na ngayon kung ano yung tama, nagustuhan niya. Kaya yon hanggang sa lumaki siya, nakasanayan niya, no? Dahil lang yun sa curiosity, no? Parang kung ano yung pinagbabawal na gawin, gagawin. Parang sa mga bata, ganyan. Pag sinabi, anak, huwag mong gagalawin yan, ha? Hindi pwedeng galawin yan. Baka mabasag yan. Ginalaw dahil nga sinabi, bawal, ginalaw, nabasag. No? Sabihin, no, kaya huwag mong buksan yung, yung aparador. May laman dyan. Kung sinabi mo huwag buksan, binubuksan. Parang gano'n, masyadong, matanong, ano ba laman yan? Gano'n, parang bakit bubuksan? Ganyan ng mga bata inaalam nila kung ano yung laman, mabuksan nila. Gano'n din sa spiritual. May mga bata spiritually, siyempre pag bata ka pa spiritually, andyan yung may marinig ka lang na chismis, ayan na, alam mo na, no? Kasi minsan may mga tao na sa Bible kasi bawal yung mapakialam sa buhay. May mga tao mapakialam sa buhay. May narinig lang na chismis na, sino yun? No? Ano yung nangyayari? No? Kaya ngayon nakita ko meron sa Facebook may COVID-19 yung mga chismosa, layo-layo. Kasi nga, bawal, may social distancing. Kaya sabi nung nag-post doon sa Facebook, ay nag-uusap yung mga chismosa. Kaya yun, kaya lang hiwa-hiwalay sila. Hindi sila pwedeng magdikit. Ano ibig sabihin? Ganun yung bata physically, no? Aalamin niya kung ano talaga yung laman ng isang bagay. No, spiritually speaking, ganun din ang bata, spiritual. Minsan, yun nga, dahil yung gusto niyang malaman, no, kung ano yung nangyayari, sino yung nag-away, sino yung anong ginawa, bakit nag-away. Yun, ibig sabihin, curious sila doon sa isang bagay na pinagbabawal. Kasi sa Bible, siyempre ang ating katawan, pagka ikaw ay born again, nasa Panginoon na yan, binili ka na ng dugo ni Kristo, huwag mo nang gamitin sa bisyo. Kasi nga, huwag ka nang maging curious ba, no, na gawin ang isang bagay na pinagbabawal. Kaya nga ng mga drugs, yan, mga ganyan, huwag nang gawin yung mga bagay na yan. Kasi ako, nakaano din ako ng mga ganyan, pero pagandahan lang sa akin, hindi ako na sa drugs kasi bagamat may mga kaibigan akong nagda-drugs, hindi naman ako naging curious doon kung ano. Kasi minsan natikman ko yun, hindi ko nagustuhan No? Kahit man, pero ang nagustuhan ko talaga yung alak.
Pero salamat sa Panginoon dahil yun nga, nung nakilala ko ang Panginoon, hindi na ako uminom mula nun. Lumakas yung budi ko. Talagang tataka ko bakit nung nakakarinig na ako ng Word of God, naaya ako uminom ng mga barkada ko, malakas yung budi, parang nakokonsensya ako, umalis ako. 3 beses nangyari sa akin yun. No, 3 beses. Pangalawa, ganun din. Daya ako. Ibang araw yun. Araw-araw kasi ako umiinom nun eh. Tapos ayain. Laging may inuman sa kapitbahay, sa barkada. Pangalawang gabi na inaya ako, parang hindi ako mapakali. Nung minom ako, 1 beses lang. Pagtagay. Hindi ako mapakali. Pangatlong araw, ganun din. Tataka ako, bakit ganun? Parang yung aking, hindi ko alam na, wala pa ako kasing alam sa Biblia noon eh. Para lang, ngayon ko na lang nalaman na budhi ko yun. Kaya ganun, parang may nag-aano sa akin na pag kumagay ako 1 beses, para iba yung pakiramdam ko. No? Wala naman siyang boses eh, na huwag ka uminom. Wala naman ganun sinasabi. Parang pakiramdam lang siya, no? Yung budhi, tinigil ko na. Yun ang nagpaawat sa akin na uminom. Ibig ko sabihin, tas may mga nakakasama ako, mga nagdadag, shabu, no? Pero hindi ko tinikman yun eh. Yung drug na tikman ko na yung mga inom-inom na mga ano yun, yung gamot sa ubo, hindi ko yun sinubukan. Ibig sabihin, hindi naman ako naging curious doon eh. Ibig sabihin para malaman, kasi nung tinikman ko, ayoko na eh. Naaya lang ko. Pero hindi ko na inulit. Kaya ang naging bisyo ko lang noon ay paglalasing. No, araw-araw lasing. Pero salamat nga sa Diyos at lumalakas ang budi ko at tinigil ko na yung pag-inom. Ngayon, anong ibig kong sabihin? Huwag na kayong maging curious sa isang bagay na pinagbabawal. No, kasi pagka pumasok kayo dyan, baka hindi na kayo makalabas. No, huwag nyo nang subukan o huwag nyo nang tikman. Subukan ko nga, baka tingnan ko nga kung bakit, ano ba ang masarap sa drugs, ano bang masarap dyan sa alak o sa sigarilyo. Huwag nyo nang subukan. No, ganun, no, yung karakteristik ng bata, yung kanyang pagiging curiosity, no. Yung una, yung hindi maasahan. Pangatlo ay yung madaldal ang bata. Yan. Bagamat yung bata, di ba, pagka nagkwento, maraming natutuwa eh. Kasi nga madaldal siya. Pag ang isang bata madaldal, yung iba natutuwa. No? Natutuwa sila. Talagang, kasi nga madaldal o kaya matanong. No? Hindi siya tumitigil ng pagkukwento. Hindi siya tumitigil ng pagtatanong. Talagang tatanungin ka ng tatanungin. Nakakatuwa. Pero ang punto nga ay, ang nakita ko sa isang bata ay yung hindi niya man siya alam manahimik. No? Parang sa mga bata din spiritually, parang hindi sila marunong manahimik. Hanggang nakakapagsalita na sila ng mga hindi magagandang bagay. Kasi dapat pag matanda na spiritually, kinokontrol na natin yung ating mga bibig para hindi makapagsalita ng mga hindi magagandang bagay. Meron kasing sinabi yan sa Proverbs 10:19. Kaya kailangan minsan ay
kinokontrol din natin ang ating bibig at pinipigil. No, tingnan natin sa Proverbs, kawikaan yun kawikaan, ito, kawikaan, ano yung kawikaan? Yan, tingnan natin sa 19, tingnan natin. Kawikaan 10:19 to. Sa karamihan ng mga salita ay hindi nagkukulang ng pagsalangsang, ngunit siyang nagpipigil ng kanyang mga labi ay gumagawang may kapantasan. Yun, no? Napansin nyo, sabi niya sa karamihan ng salita ay nagkakasala. Yun nga, sa dami ng kasasalita, minsan yung tao ay nagkakasala. Kaya ang sabi ay pigilin daw natin yung ating bibig, yung ating dila, para maiwasan natin na hindi magsalita ng mga hindi magagandang bagay, no? Meron kasing ang bata spiritually, no, nakatangian, meron kasi minsan na tatlong bagay na nagkakasala sila sa pagsasalita. Ang una ay yung tinatawag na evil speaking. Ang evil speaking ay yung pinag-uusapan nila yung isang tao na tungkol sa isang tao na mga bagay na hindi maganda sa kanya. Yon. Yung kung wala yung tao doon sa kanilang harap ay nagsasalita sila ng mga hindi magagandang bagay tungkol sa kanya. Ang tawag dyan ng Biblia ay evil speaking. Yun. Sa Facebook nakita ko maraming mga nagpo-post sabi nila plastic daw yung gano'n. Kasi nga pagkaharap maganda yung sinasabi sa kanya, pero pagka wala na siya sa kanilang harapan, ang mga sinasabi na ay yung puro hindi magaganda, no? Puro yung kanyang mga pangit na pag-uugali, o yun ang mga pinag-uusapan. Kaya ang tawag dyan ay evil speaking, no? Yung mga iba sa Facebook tawag naman nila doble cara, no? Dalawang mukha, kasi nga minsan pagkarap mabait, pagtalikod kung ano-ano yung sinasabi dun sa tao. Ang tawag dyan ay evil speaking, no? Pangalawa naman yung nagkakasala ang tao sa pagsasalita ay yung vain speaking. Ang vain speaking naman ay yung ang lagi niyang sinasabi ay yung tungkol sa kanyang sarili. Yung pag nagsasalita siya, ang lagi niyang sinasabi ay yung siya yung magaling. Yun, puro yung ako, puro sarili niya yung kanyang sinasabi, no? Sa balanse naman ay pag ang tao hindi masamang pag-usapan, pag ang isang Christian ay ginagamit ng Diyos at pinag-uusapan, okay lang yun no? Nagagalak tayo dahil ginagamit siya ng Diyos. Pero kapag ang isang tao na ay nagsasalita na, no, na puro sa kanyang sarili, no, kasi sa spiritual na matanda, ang kapurihan ay hindi niya tinatanggap sa kanyang sarili. Kasi nga pag tinanggap mo yun sa sarili mo, may tendency na lumaki ang ulo, no? Magkaroon ng pride. Kagaya ni Satanas na dating si Lucifer, nagkaroon siya ng pride, no? Nagmataas siya sa Diyos. Kaya ganun din minsan, kaya minsan sabi nila, binibigay ko ang kapurihan sa Diyos. Ganyan kasi yung mga sa Christian na mga matanda spiritually, bagamat may pumupuri sa kanila, nag-iingat sila na binibigay nila ang kapurihan sa Diyos. Kasi iba talaga yung sa mundo,
no? O yung mga bata spiritually, siyempre, aangkinin yung ah, aangkinin lahat ng kanyang mga ginawa, no? Minsan kahit nga ginawa para sa Panginoon, sasabihin niya, kung di dahil sa akin, wala, hindi naging successful yung gawain na yan. Kung di dahil sa akin, wala silang ano, kaya ako lang. Parang gano'n, parang bang siya lagi bida. Parang gano'n. Sa Biblia ay katangian niya ng bata is spiritually. Kaya dapat ay binibigay natin sa Diyos ang kapurihan. Kung meron ka mang gawin para sa Diyos, ay gawin mo sa Diyos. Kung merong magpuri, praise the Lord. Kung wala, okay lang din. Kasi yun yung katangian ng matanda. Hindi siya basta-basta tumatanggap ng mga papuri kasi nga may mga tendency. Kasi maraming ganyang mga Christian na kapag ka lumaki ang ulo ay ayun na at nawawala na sila sa Panginoon kasi nga ang nangyayari puro glory to me, no, hindi glory to God. Dapat ang isang matured spiritually ay glory to God kung ano man yung ating ginawa para sa Panginoon. Dapat wag yung parang ako magaling, ako bida, ako gumawa niyan, kung di dahil sa, puro sa kanya. Ang tawag diyan ay vain speaking. Vain speaking ang tawag diyan. Kaya, okay lang na minsan ay ini-encourage ang isang Christian na o kaya ay inaano siya yung pinupuri na, ang ganda ng gawa mo. Pero dapat binibigay natin sa Panginoon ang kapurihan. Para sa ganon ay maiwasan na lumaki ang ulo. Kasi pag lumaki ang ulo ay mahirapan na kayong pumasok sa church kasi sa laki ng ulo, sumabit na yung ulo sa pinto. Kaya iwasan natin na lumaki yung ating mga ulo. Kaya iwasan natin yung ako ganito, ako magaling, ako bida. Iwasan natin yun. Yun, no, yun yung mga ano, tapos yung pangatlo na salita na ginagamit o nagkakasala ang mga Christian ay yung foolish speaking. Ang foolish speaking ay mga salita na walang katuturan, katulad ng mga green jokes. Yan, yung mga minsan may mga green jokes. Alam nyo na yun kung ano yung mga green jokes, no? Yan minsan yung mga kanilang kinikwento. Yung mga walang hindi mahalagang bagay na pinag-uusapan, no? Bagamat hindi naman masama minsan ay magpatawa, no? Hindi masamang magpatawa. Maganda yon. Minsan kahit man mga pastor nagpapatawa, merong mga sense of humor dun sa kanilang pagtuturo. Hindi masama. Pero ang masama yung mga magtuturo ang pastor tas may green joke. So kaya naman yung mga kapatiran nagkukwentuhan puro green jokes. Foolish speaking yan sa Bible. Nakalagay po yan sa Ephesians 5:4. No, basahin natin sa Ephesians 5:4. Efeso 5:4. Basahin natin Efeso 5:4. Ganito ang nakalagay. Sabi niya, o ang karumihan man, o mga mangmang na pananalita, o ang mga pagbibiro na di nangararapat, kung di kayo'y mga pasalamat. O, yun ang sinasabi. No, iwasan daw yung mga pagbibiro na salita na di magaganda. No, gaya nga yung mga jokes na hindi, may jokes na minsan malaswa Yun, yung mga malalaswang joke, sabi niya, yung mga mangmang na pananalita, no, yung mga masasakit na pananalita,
dapat kung sa spiritually bata na ay hindi na dapat sinasabi yung mga ganon. Kaya nakita natin, mga kapatid, yung sanggol na katangian ay pinahihiwalay na tayo doon. Sabi, humiwalay na sa suso. Ibig sabihin, humiwalay na sa mga katangian ng sanggol. Maliban doon sa pagiging inosente. Ngayon, doon naman sa karakteristik ng bata, ay sabi ni Paul ay huwag na kayong maging mga bata. Ibig sabihin ni Paul ay huwag na maging mga bata, ay iwan na natin yung mga katangian ng pagiging bata. At pumunta na tayo doon sa katangian ng pagiging matanda spiritually. Kasi nga bakit? Napakahirap kapag ang isang church, parang sa magulang na lang. Kung halimbawa ang magulang mo, ang mga anak niya ay sanggol, bata, sino nga naman pala ang aasahan ng magulang? Wala. Siya talagang mag-aalaga doon sa kanyang mga anak na sanggol, bata. Ganon din minsan sa spiritual, na kung hindi malalago o hindi lumago ang mga miyembro sa kanilang mga karakter, sa kanilang mga katangian, ano na kayang mangyayari sa pastor? Ano na kayang mangyayari sa church? Imbis na yung pastor meron na siyang katulong, para makatulong naman sa iba yung malaguna, hindi na mahihirapan yung pastor. Kasi kung yung lahat ng biro mo, lahat ng miyembro mo alagain, kasi nga sanggol, mahirap. Kasi kung ang lahat ng miyembro mo mga bata tapos alagain, mahirapan yung pastor. At hindi ka makakapagtayo ng isang church na matibay kasi puro sanggol, kumbaga sa pisikal, puro bata, Ganun din sa kaya kailangan ay mag-adjust. At susunod, ituturo ko yung katangian ng matanda spiritual. Para sa ganun, mag-a-adjust na lang tayo ng ating puso. Adjust lang naman yan. Bagamat ko minsan, dumaraan ka sa pagiging katangian ng bata, ay na-adjust mo. Sabi nga nila, nag-iisip bata, nagdaramdam na parang bata. Ayun. Pero, iiwasan na rin natin yung mga bagay na ganyan. Mag-a-adjust na tayo. Kahit man si Paul, sabi niya, hindi na ako nag-aasal bata, hindi na ako nagdaramdam na gaya ng bata. Kaya, adjustment lang ng puso yan, ng espiritu yan. At kahit minsan yung isip natin nag-iisip bata, dapat mauna yung ating puso na mag-isip matanda. Kaya yun, nakita natin yung totoo yung katangian ng bata doon sa katangian din ng spiritual na bata. Kaya alam ko naintindihan ninyo, at maraming salamat. Purihin po ang Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo.